Nanginginig ang tuhod kong binabaybay ang kahabaan ng aisle. Hindi ko lubos maisip na magpapakasal ako sa taong doble ang edad sa akin. Ako si Atina Pamintuan, 23 years old. Lumaki ako sa prehistiyosong pamilya. Kailanman ay hindi ko naranasang maghirap. Bakit nga ba umabot sa ganito ang buhay ko? Isa lang ang dahilan. Ito ay para mailigtas sa mga magulang ko sa kahihiyan. Nasangkot ang parents ko sa isang fraud. Sila kasi ang naghahawak ng pera ng kumpanya. Noong una ay maayos naman ang takbo ng kumpanya. Hanggang sa malulong si daddy sa isang casino hub at maging ang pera ng kumpanya ay nailustay niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta ba may nag-offer sa kanila ng matanda na nais akong maging asawa. Ang sabi kasi ni daddy ay nagandahan daw ito sa akin na makita ang isa sa mga pictures ko. And guess what? Ang bilis nilang napapayag ang daddy na basta na lang akong ipamigay upang maging asawa nito. Ayoko magpakasal! Sigaw ko at padabog na tumayo. Nais nila akong ipakasal sa taong hindi ko pa nakikita. At kung hindi ako nagkakamali, ay mas matanda ito sa akin ng 23 taon. Mabilis na dumapo ang malapad na kamay ni daddy sa pisngi ko. Otomatikong tumulo ang luha ko nang maramdaman ang pamamanhid sa dakong yon. Magpapakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Makabawi ka man lang sa pagpapalaki ko sa'yo. Sigaw niya ikinaigting ko. Hindi lingid sa akin ang katotohanang hindi ako anak ni Daddy Henry. Hindi rin sinasabi ni Mami kung sino ang tunay kong ama. Ayon sa malayong kamag-anak, ay nanlalaki daw si Mami at ako ang naging bunga. Kaya siguro ganun na lamang ako kung sigawan at saktan ni Daddy. Sa pagdaan ng araw ay naintindihan kong hindi niya ako kayang ituring na anak dahil bunga ako ng isang pagkakamali. Hinawakan nito ang baba ko. Halos bumaon na ang mga daliri nito sa pisngi ko dahilan para impit ako napaluha. Susundin mo ako, right? Baka ngayon pwede na kitang tanggapin kapag pinakasalan mo si Mr. Chang. Nang iwan ako ni Daddy ay napadako ang tingin ko kay Mami. Tingin na nanghihingi ng saklolo. Pero katulad ko rin, wala din siyang maitutulong. Minsan, naiisip ko kung hanggang dito na lang ba ang aking kapalaran. Isang pambayad utang ng ibang tao. Walang karapatan magreklamo, walang karapatan magdesisyon para sa aking sarili. Makalipas ang 2 buwan ay natuloy ang arranged marriage namin ng matanda. Maluha-luha kong binabaybay ang aisle, mabuti na lang at nakabelo ako. Dahil kung hindi, makikita ng tao ang mugtong-mugto kong mga mata. Sa dulong bahagi ng altar kung saan naghihintay ang groom ay napakunot ang noo ko. Walang ibang matandang nakatayo doon, kundi isang matipuno, masculine at mestizo na binata. Sa tansya ko'y magkasing edad lang kami. Nilinga ko rin ang paligid, ngunit wala akong makita ni isang kamag-anak man lang. Hindi naman siguro ako nagkakamali dahil kahit ang invitations ko'y nakalagay mismo ang address ng simbahan at walang iba kundi itong San Antonio Cathedral. Kinalma ko ang aking sarili. Maybe I was just overthink. Nang makalapit na ako sa groom, ay dito ko palang nakita ang kanyang muka. Bigla ako na-starstruck sa angking kagwapuhan niya. Kamukha niya ang kabataang mukha ni Devon Sawa. Nakasimangot nga lang. Agad ako'y napahawak sa hinanda nitong braso. Sabay namin tinungo ang altar at umupo roon. Katulad sa mga ikinakasal, ay tinanong kami ng pare. Sa tingin ko'y tama naman ang kasal na pinuntahan ko dahil binanggit ng pare ang buong pangalan ko. Ang ipinagtataka ko lang, ang groom ko. Sa pagkakaalam ko kasi, Chang ang apelyido nun. Damian Charles daw ang pangalan niya. Sa isip-isip ko, baka nag-back out si Mr. Chang kaya ito ang pinalit ng daddy ko. Gayunpaman, wala namang pagkakaiba dito. Arranged marriage pa rin at sapilitan ng pagpapakasal. You may now kiss the bride. Wika ng pare. Dahan-dahan namang iniangat ni Damian ang belong nakatakip sa akin. Nang makita ko ay tila may pagtataka sa mukha niya. Nagtataka siguro dahil mugto ang mata ko kakaiyak. Hanggang sa hinalikan na nga niya ako. Hindi sa labi, kundi sa noo. Anong akala nito sa akin? Lolo niya? Sabay nagsipalakpakan ang mga guest. Nagulat ako nang buhatin ako ni Damian palabas ng simbahan. Ito na yata ang sinasabi nilang bridal style. Pabagsak niya akong pinaupo sa sasakyan. Sa lakas ng impact, pakiramdam ko ay humiwalay ang pisngi ng puwet ko sa pang-upo nito. Pagkatapos ay walang gana siyang pumasok. Seryoso ang muka. Sa mansyon tayo, Manong Tope. Mautiridad niyang utos sa driver. Nakaramdam ng pagdaungdong ang dibdib ko. Hindi nga matanda ang pinakasalan ko, bugnutin naman.
Natatakot na tuloy ako ngayon pa lang. Tahimik ang buong biyahe. Hindi kami nagkikibuan. Ni hindi nga ito nag-hi or hello man lang. Nice to meet you, ganon. Ayoko namang ako yung mauna na batiin siya. Nang makarating na kami sa tinutukoy niyang mansyon, ay hindi ko napigilang mapalula sa laki. Gate pa lang, kita na ang karangyaan nito. Wow, hindi ko napigilang sambit na ikinabaling niya sa akin. Hindi siya nagsasalita. Ibinalik nito ang tingin sa unahan. Na makapasok kami sa mansyon, ay mangha-mangha pa rin ako. Sobrang laki nito. Malaki pa ng 5 beses sa bahay namin. Ang ipinagtataka ko lang, walang ibang tao roon kundi ang 2 kasambahay niya. Nginitian ko sila pagkapasok ko sa loob. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang hinaklit ni Damian ang braso ko. Hinila ako nito papasok ng elevator at pinindot ang 2nd floor. Sa loob ay hindi niya binibitawan ang braso ko hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang kwarto. Sa isip ko'y kwarto namin yon. Padabog niya itong binuksan at tinulak ako sa master bedroom. Tumalbog ang likod ko roon at nahirapan pa akong bumangon dahil sa gown ko. Anong ginagawa mo? Natatakot kong tanong nang mapansin kong hinuhubad nito ang kanyang suit. Mas lalo ako natakot sa ikinikilos niya. Lalo na nang tumambad sa harapan ko ang maskulado nitong katawan. Napalunok ako hindi dahil sa tigas nito. Napalunok ako sa pinaplano nitong gawin sa akin. Maya-maya ay bigla niyang hinila ang paa ko upang dumantay sa kanya. Gumapang siya sa akin at marahas na pinaghahalikan ng leeg ko. Wag! Naiyak ako sa pinaghalong kaba at takot. Alam ko ang duty ko bilang asawa, ngunit hindi sa ganitong paraan. Hindi pa ako handa. Ipinangako ko sa sarili ko noon na ibibigay ko lang ang katawan ko sa taong mahal ko. Kasal na tayo. Ano pang inaarte mo, Athena? Tila nangaakit nitong wika habang kinakagat-kagat ang tenga ko. Mas lalo akong kinilabutan. Oo, pero hindi pa ako handa. Sabi ko na ikinaigting ng panga niya. Padabog siyang tumayo at nagpakawala ng malakas na mura. That bullshit! Kung makapag-inarte ka, Athena, parang hindi ka bayarang babae sa kasino! Kumunot ang noo ko. Sa ganitong paraan ba ko i-describe ng ama ko sa lalaking to? Parang kinurot ang puso ko dahil doon. Anong kasino? Inosenteng tanong ko. Umiling-iling siya at tinismikan ako. Ang ayaw ko sa lahat yung pinaglalaroan ako. Ang laki ng utang ng mga Santiago sa akin, Athena. Dapat lang na may balik sa akin yon. Pleasure me. Aniya at muling gumapang sa ibabaw ko. Nagtaka ako. Ano naman ang kinalaman ko sa mga Santiago pamintuan ang apelyido ko. Napatakip ako ng bibig. Hindi kaya, bigla akong kinabahan. Hindi kaya maling bride ang pinakasalan niya? Hindi pa malinaw sa akin ang lahat pero ang groom ko, minamanyak na ako. Sa takot ko'y walang habas ko siyang tinuhuran. Sumapul yon sa kanyang 2 itlog. Halos mapahiyaw siya sa sakit at tumalingongaw yon sa buong kwarto. Sa takot ko ay tumakbo ako sa CR at mabilis na inilak yon. Takot na takot ako at nais ko na lamang tawagin ang lahat ng santo, lumipas lang ang araw na to. Naririnig ko ang mga daing niya sa labas. Tinakpan ko na lamang ang tenga upang hindi marinig ang mga pagdaing niya. Makaraan ng ilang oras ay bigla itong tumahimik. Tila nabunutan ako ng tinik dahil doon. Narinig ko na lamang ang pagbukas ng pinto. Lumabas na yata siya. Takot pa rin akong lumabas ng CR. Nasa isip ko na baka bumalik siya. Hindi ko alam kung ilang oras pa ang ginugol ko roon. Basta ang alam ko ay nakatulog ako at nagising na lamang nang may kumakatok sa labas. Hindi ko pa sana bubuksan ito, ngunit na marinig ko ang boses ng isang babae ay doon pa lamang ako nagdesisyon na pagbuksan ito. Nang makalabas ako ng CR ay isang magiliw ng ngiti at sumalubong sa akin. Ngiti ng isang babaeng may kaedaran na rin. Ipinagluto kita, iha. Kanina ka pa kasi hindi lumalabas ng kwarto. Akala ko'y natutulog ka. Lumabas lang si Damian saglit. Wika niya. Napabuntong hininga ako. Nagpapasalamat talaga ako at lumayas na ang manyakis na yon. Nang sipati ng matanda ang suot ko ay nagtaka ito. Oo nga, nakagaon pa ako at hindi na nagawa pang magbihis. Hindi naghintay ang matanda na sabihin ko na kailangan ko ng damit. Pumunta ito sa kama at dinampot ang isang black paper bag. Nang makuha yon ay lumapit siya sa akin at iniabot yon. Nang silipin ko ang laman nito, lahat damit pambabae. Napansin yata ng matanda na nagtataka ako kaya agad niyang sinabi na galing kay Damian. Paano niyo po nalaman na para sa akin to?
Tanong ko rito. Nginitian niya ako. Tila kabisadong kabisado na niya ang amo. Isinama niya ako kanina. Alam mo naman yon, mahiyain. Aniya. Hindi na ako nag-usisa pa at nagpaalam na lamang sa matanda na isusuot ko na ang mga damit. Pagkatapos ko magbihis ay dumiretso na kami sa baba ng matanda. Naiilang ako makipag-usap dahil nahihiya ako sa kanya. Manang Amelia na lang ang itawag mo sa akin. Wika niya habang nasa elevator kami. Nginitian ko siya. Athena po. Ako po si Athena. Magiliw kunturan din dito. Nginitian niya ako hanggang sa makababa na kami ng first floor. Sa bandang kanan ay naroon ang dining area. Nakahanda na kaagad ang pagkain, dahilan para makaramdam ng pagkalam ang sikmura ko. Pinag-usugan ako ng upuan ng kasama niya na dalaga. Ipinagkilala din sa akin nito ni Manang Amelia kung kaano-ano niya ito. O Christine, mag-ati ka at 4 na taon ang agwat niya sa'yo. Wika ni Manang Amelia. Nginitian ako ni Christine. Napakagandang bata, 19 anyos na ito at kasakasama ni Manang Amelia sa paninilbihan ng mansyon. Napakaganda niyo po, Ma'am Athena. Tuwang-tuwa nitong saad sa akin. Ate Athena na lang. Masyado kasing formal kapag ma'am. Sabi ko rito na ikinahigik-gik niya. Naiilang kasi akong tawaging ma'am o talagang hindi lang ako sanay. Sa bahay kasi, si daddy at mami lang ang pwedeng tawagin ng ganon. Kain ka na, iha. Masarap yan. Kare-kare, tikman mo. Alok sa akin ni Manang Amelia. Tumango ako at nilantakan ng pagkain. 10 minuto makalipas nang marinig ko ang boses ni Damian na nagmumula sa sala. Galit ito at tila nawalan ako ng gana sa nakakatakot niyang boses. May kausap ito sa cellphone at aburidong-aburido ito. Ang tanga mo talaga, Carlos. Simple lang yung pinag-uutos ko sa'yo. Hindi mo pa magawa ng maayos? Kill him or I'll kill you. Pananakot nito sa kausap. Dumaundong ang kaba sa dibdib ko. Kailangan na ba talaga ako matakot sa pinagsasabi niya? Hindi kaya ako ang isusunod niya? Tinapik ako ni Manang Amelia nang mapansin nitong natigil ako sa pagkain. Huwag mo nang pansinin ang batang yon. Ekspresyon lang niya yan. Aniya na tila hindi man lang siya kinikilabutan. Kumain ka na lang dyan. Sanay na kami dyan. Dagdag pa ni Manang Amelia. Grabe naman, ganito pala ang normal sa kanila? Sanay din naman ako na palagi sinisigawan ni Daddy pero mas malala si Damian. Pinagpatuloy ko ang pagkain at nagsawalang kibo na lamang. Pero nagulat ako nang biglang may isang baritonong boses na nasa likod ko. Mabuti naman, naisipan mo pa lumabas. Tanong nito mula sa likod ko. Nang lingunin ko ito ay nakasandal sa amba ng pintuan at nakapamulsa. Sa susunod, wag na wag ka maglalak ng door. Wala kang karapatan. Oras na gawin mo pa yon? Malilintikan ka sa akin. Aniya na ikinaigting ko. Para nagsisitakbuhan ng mga kabayo ang kabang nararamdaman ko kay Damian. Or I should call him Demon. Mas bagay sa kanya ang pangalan na yon. At ipapaalala ko lang sa'yo. Kailangan mong gampanan ng pagiging asawa mo sa akin. Makabawi ka man lang sa atraso ng mga magulang mo sa akin. Madiing utos niya. Una sumagi ka agad sa akin ang pagkakautang ng mga magulang ko. Muntik ko na makalimutan pambayad utang ang kasal namin na lalaking to. At kahit siguro buong buhay ko pa ang ialay ko dito, ay hindi yun sapat sa laki ng pagkakautang ni Daddy sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako. Nang matapos akong maghapunan, ay dumiretso na ako sa kwarto. Nag-aalangan pa akong pumasok. Mabuti na lang at wala doon si Damian. Nabunutan ako ng tinik. Dahil ako lang mag-isa sa kwarto, ay sinipat ang kabuuan nito. Pumukaw sa atensyon ko ang isang picture frame ng isang pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, ay si Damian yon at ang parents niya. Napangiti pa ako habang tinututukan ang paslit na si Damian at in fairness, cute siya nung bata. Maamo at napaka-inosente. Napaismik ako. Ang cute-cute mo nung bata ka pa, pero ngayon nakakatakot ka na. Sabi ko sa mismong litrato. Napalingon lang ako nang biglang may pumihit ng seradura. Agad kong binalikan larawan sa pwesto nito. Inuluwanan si Damian, tila nakakunot ang noo. Ano na naman kaya ang problema nito? Bigla siya lumapit sa akin at tila kinakalkula ang buong pagkatao ko. Biglang hinawakan ito ang magkabilang balikat ko, dahilan para magsimula na naman akong manginig. Hindi ka naman nagkamali sa simbahan pinasukan mo, di ba? Seryosong tanong niya. Nagtaka ako. Yung tinutukoy niya bang simbahan kung saan kami ikinasal? Bakit?
Niyugyug nito ang magkabilang balikat ko. Sagutin mo ang tanong ko. Sigaw niya. Oo, San Antonio Cathedral. Malinaw pa akong mag-isip. Pahiyo kong sagot. Binitawan niya ako. Nagpaikot-ikot ito habang sinasabunutan ang sarili niya. Nababaliw na ba siya? May mali. Aniya. Anong mali? Panguusisa ako. Pero imbes na sagutin ay siningalan lamang ako nito. Sabay alis. Naiwan ako nakatayo habang pinapanood siya lumabas ng kwarto. Napasinghap na lamang ako ng hangin sa mga inasal niya. Hindi na bumalik si Damian sa kwarto namin simula na lumabas ito. Wala namang kaso sa akin yon. Ang totoo nga, mas gusto ko pa yon dahil hindi naman ako sanay na may katabi sa pagtulog. Kinabukasan ay nagising ako sa sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Tinatamad pa sana akong bumangon kaso kailangan. Dahil ayoko namang may masabing hindi maganda sa akin ang asawa ko. Inayos ko lamang ang kama ko, naghilamos at nag-toothbrush. Agad din ako lumabas ng kwarto at tinungo ang kusina. Naabutan ko doon si Manang Amelia na abala sa paghahanda ng almusal. Inikot ng paningin ko ang buong kusina. Ngunit hindi mahagilap ng mga mata ko si Christine. Mag-isa po yata kayo ngayon, Manang? Tanong ko. Nagulat pa nga ito dahil hindi niya napangsing nasa likod niya ako. Good morning po, Ma'am Athena. Maaga ang pasok ni Christine sa school, kaya ako na muna ang naririto sa kusina. Nginitian ko siya. Agad kong kinuha ang kutsilyo na nasa mesa at hiniwa ang mga sangkap na iniwan niya. Hindi na kasi maganda ugaga si Manang Amelia dito sa kusina. Naku iha, huwag ka nang tumulong at baka madumihan pa yung damit mo. Pigil niya sa kamay ko na nuiyak Manang hihiwa. Nginitian ko siya. Ngiting hindi na kailangan ng sagot kaya wala rin siyang nagawa. Marami kaming inihanda. Akala ko nga ang daming tao sa bahay kung makapagluto ng ganito karami. Ako na ang nag-fried rice at nagprito ng bacon, pati na rin sa omelette ako na rin ang nagluto nun. Si Manang Amelia naman ang pinagkakaabalahan, ang paboritong longganisa ni Sir at native coffee nito. Nang maihanda na namin sa mesa ang lahat ng pagkain, ay sakto nagising na si Damian. Katulad ng una naming pagkikita, ay seryoso palagi ang mukha nito. Nagluto ka? Tanong niya sa akin nang makaupo ito. Nahihiya akong ngumiti. Ayaw ko namang sabihing bida-bida ako at pakialamera sa kusina niya. Opo sir, halos siya lahat ang nagluto nito. Napakabait na bata talaga nitong asawa mo. Pagmamayabang ni Manang Amelia. Sinaway ko to, pero suminyas lang ang matanda na okay lang. Really? Baka may lason to. Aniya. Bigla ko nainis sa ipinaratang niya. Siya na nga itong nilutuan, siya pa ito nag-iisip ng masama tungkol sa akin. Sa inis ko, ay kumuha ako ng tinidor at sinaksak yun sa longganisa na nasa plato niya. Sabay ko yung sinubo at masakit siyang pinaispadahan ng tingin. Oh, may lason ba yan? Damian, point of view. Hindi ko kayang pakisamahan ng maayos ang babaeng pinakasalan ko. Ang magulang niya, pinatay ang magulang ko. Sa paanong paraan ko siya tatanggapin? Not after nang tumawag sa akin si Yulo. He said, nagkapalit kami ng bride na matandang inchik na yon. Paano nangyari yon? Tanong ko kay Yulo habang nasa sala ako. Pareho kasing Athena ang pangalan nila. Tapos, parehong simbahan din sila ikakasal. Ang kinaibahan lang ay ang oras ng misa. Wika ni Yulo sa kabilang linya. Parang gusto kong pumatay ng tao sa nalaman. Paano pa ako makakapaghiganti niyan ibang anak itong napangasawa ko? Tapos, parang takot pa palagi sa tao. Hindi ko nga tuloy maiwasang isipin na sa bundok ito lumaki. Napakailap. Maayos mo pa ba to, Yulo? Tanong ko rito. Pwede naman siguro yon. Magpapalit lang naman kami ng asawa na Mr. Chang na yon. Actually, familiar din sa akin ang inchik na yon. Nakalaban ko na rin yun sa kasino isang beses. Gawa mo ng paraan to. Sabi ko, hindi na pwede sir, saka matrabaho yan. Makipag-anal ka na lang. Suggestion niya. Biglang pumantigan tenga ko sa mga narinig. Parang ang pangit namang pakinggan ang salitang anal. Mas okay pa sa akin na tawagin byudo kesa hiwalay sa asawa. Ayoko. Basta ayusin mo to. Wika ko bago pinatay ang tawag. Pagkatapos namin mag-usap, ay dumiretso ako sa kusina. Naabutan ko doon si Athena na kumakain ng hapunan. Napakatahimik nito at parang hindi makabasag pinggan. Pakiramdam ko tuloy may kasama akong pipi sa bahay. Makalipas ang isang linggo, ay unti-unti ko nang nakasanayan na kasama si Athena.
Kahit napaka-istrikto ko, ay pinapakisamahan niya pa rin ako. Siya yung tipo ng babae na takot magkamali. Nakabasag nga siya ng baso noong isang araw, lumuhod pa ito sa harapan ko upang humingi ng tawad. Eh hindi naman kailangan dahil mura lang naman yon. Ang mas importante ay walang nasugatan. Minsan din ay nasunog niya yung coat ko. Isang linggo nang hihingi ng tawad. Eh sa tutuusin, wala naman nag-utos sa kanya na mamalan siya. Damian, gusto mo ng kape? Pagatlabing alok niya sa akin, napaismik ako sa ginagawa niya. Why she always beating her lips? Inaakit niya ba ako? As if naman na maaakit niya ako. Natuto na ako simula ng tadyakan niya ang dalawang itlog ko. Kaya ko magtimpla. Sabi ko at kumuha ng sariling tasa. Pero pinigilan niya ang kamay ko. Anong akala niya sa akin? Hindi marunong magtimpla ng kape? Masarap ako magtimpla ng kape. Magiliw niyang saad. Muli ako napaismik. Yabang naman. So sinasabi mo na hindi ako marunong magtimpla ng kape? Sarkastikong tanong ko. Agad siyang umiling. Pakiramdam ko, may hinahanda na naman siyang mahabang explanation. Hindi, ayoko lang mapagod ka. Aniya, dahil alam ko namang mapilit siya, ayun, hinayaan ko na siya na ang magtimpla. Mapilit eh. Samantala, kasalukuyan akong sumisimsim ng kape nang biglang marinig ang doorbell. Otomatiko naman tinakbo yun ni Athena at nagmamadaling lumabas. Napailing na lamang ako. Nagtataka tuloy ako, nasan ba si Manang Amelia at hindi siya makagilap. Makaraan ng ilang minuto ay napansin kong hindi bumabalik si Athena. Ewan, pero parang bigla akong kinutuban. Agad kong iniwan ang iniinom kong kape at sinundan siya sa labas. Malalaki ang hakbang ko sa sobrang pag-aalala. Na makalabas ay naabutan ko doon ang isang matanda. Hawak-hawak niya ang braso ni Athena at batid ko nasasaktan ng asawa ko. I mean si Athena. Susugurin ko na sana ito nang bigla kong marinig na tawagin ng matanda. Nasasaktan ako, Daddy! Natigilan ako. Ito ang kanyang ama? Pero bakit ganyan na lang niya kung saktan ng anak? Sa isip ko, wala ako sa poder na makialam. Father and daughter matter yon, kaya labas na ako doon. Gayunpaman, hindi ko lang maiwasang mag-alala. May asawa na ang anak nila, kaya dapat hindi na ganyan ang trato nila dito. Napakabobo mo! Alam mong hindi si Mr. Chang ang nasa simbahan. Tinuloy mo pa rin ang kasal. Singhal niya dito. Kahit kailan, utak talang kaka pa rin talaga. Aniya, sabay duro nito sa noon ni Athena. Yan tuloy, sinisingil ako ni Mr. Chang. Saka ang swerte naman ng lalaking yan, nakuha ka ng libre. Ang mahal ng offer sa akin ni Mr. Chang, maging asawa ka lang. Dagdag pa nito. Napakuyom ako ng kamao. Hindi ko ma-imagine na lumaki sa ganitong pamilya si Athena. Anong akala nila sa anak? Bagay na pwedeng ibenta? Hindi ko kaya magbulag-bulagan. Saka bakit ba ipipilit ang anak ko roon? Eh amoy lupa na yon. Talagang pera na lang ba ang importante sa inyo, Daddy? Utang nyo naman yun, hindi sa akin. Umiiyak na sagot ni Athena. Tila tinamaan ng ego ng ama nito, kaya akma itong sasampalin. Mabuti na lang ay mabilis akong humakbang papalapit. Nahawakan ko ang pulsuhan nito. Dahilan para maiwan ang kamay nito sa ere. Wag na wag mong sasaktan ng asawa ko. Sigaw ko rito na ikinangisi niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin dalawa, saka pahablot na binawi ang kamay. So, siya ba pinagmamayabang mo? Tanong nito kay Athena. Tinignan niya ako at dinuro. Tandaan niyo, pareho kayong may utang sa akin at pagbabayaran niyo yon. Pagbabanta niya bago lumabas ng gate, naiiwan kami pareho ni Athena. Nang makaalis ang kotse ng daddy niya, ay saka ko palang ito tinignan. Nakayuko siya at tahimik na umiiyak. Tila parang kinurot ang puso ko na makita siyang umiiyak. Agad ko siya niyakap at nagpatuloy sa pag-iyak sa akin dibdib. Halos mabasa na ng luha ang chest ko kakaiyak niya. I want to comfort her. Kahit hindi bilang asawa, kahit man lang bilang kaibigan niya. Nang sa ganon, makatulong man lang ako para kasing ang bigat-bigat ng dinadala niya. Shh, huwag ka nang umiyak. Pananahan ko dito. Para kasing mas lalo pa siyang umiyak nang niyakap ko. Kasalukuyan kong pinapahira ng ointment ang maliliit nitong sugat sa braso. Bumaon yata ang mga kuko ng daddy niya kaya napag-iwanan nito ng marka sa balat niya. Inihipan ko ang balat niya na malagyan yun ng ointment. Napansin ko kasi ang pagngiwi nito dahilan sa kirot na nararamdaman. Matapos nun ay tinakpan ko na ang ointment. Nang mag-angat ako ng tingin ay napansin ko ang bahagyang pamumugto ng mga mata ni Athena.
Hindi man niya sabihin, alam ko nalulungkot ito at hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginagawa sa kanya ng daddy niya yon. Magtapat ka nga sa akin. Palagi ka bang sinasaktan ng daddy mo? Panguusisa ko dito. Hindi ito umiling, hindi rin tumango. Nag-aalangan siguro itong sumagot o natatakot sa akin. Iniangat ko ang baba niya upang magpantay sa akin. Medyo nangangalay na rin ang mga tuhod ko dahil naka-squat ako sa harapan niya. You need to trust me, Athena. Kung meron ka mong pagkakatiwalaan, yun na yung asawa mo. Ako yon, Athena. Mahinang wika ko. Napalunok muna ito at kumawala ng mabigat na hangin. Sinasaktan na niya ako. Simula pa nung bata pa ako. Garalgal nitong sabi. Mas lalo ako naawa sa kanya. Napapatanong sa isipan kung bakit nila yon ginagawa. Makulit din ako nung kabataan ko pero hindi ko naman yun naranasan. Nasaan ba ang mami mo? Hindi ka ba niya ipinagtatanggol? Tanong ko. Umiling siya. Pilit nang ngumiti. Walang magagawa si mami dahil pagdating sa bahay si daddy ang batas. Aniya, napakuyom ako ng kamao. Kahit ang mami niya wala siya nagawa upang ipagtanggol ang anak. Kaya pumayag din siyang ibenta ka, ganun ba? Galit kong tanong sa kanya. Pinunasan ni Athena ang mga luha niya sa pisngi at mataman akong tinitigan. Katulad ng sinabi ko, wala laban si mami sa daddy ko. Galit niyang sagot. Napailing ako. Nagtangis ang bagang ko sa mga naging kasagutan niya. She defend her mom na wala namang ginawa kundi maging sunod-sunuran. Hindi pa rin sapat na dahilan yan, Athena. Hindi anak ang trato nila sa'yo kundi basura. Patay yung sigaw ko. Teka nga, bakit ba parang naging interesado ka sa buhay ko? Kung tutuusin, may atraso ka rin naman sa akin ah. Sigaw niya. Hindi mo naman dapat ako pinakialaman. Sigaw niya ulit. Mas lalo ako naggitngit sa galit. Tila inuubos ng babaeng to ang pasensya ko. Sinigawan ko din siya. May pakialam ako kasi asawa mo ako at asawa kita. Nabigla din ako sa mga lumabas sa labi ko. Talagang pinagsisigawan ko pang asawa ko siya? Biglang natahimik ang paligid. Dumaan yata si Mr. Silent sa pagitan namin kaya gano'n na lang katahimik. Pero ang katahimikang yon ay tinalo nang tumingkayad si Athena at idinikit ang mga labi sa labi ko. Nanlaki ang mga mata ko. At mas lalo pang dumikit na parang magnet nang haklitin nito ang batok ko. Kasing pula ng balat ng mansanas ang mga pisngi ni Athena matapos niyang bitawan ang labi ko. Kahit siya, nagulat din sa pinanggagawa. Pero kung ako ang tatanungin, ay ayos na ayos lang. San man niya gusto, sasabayan ko siya. Sorry, nabigla lang ako. Nahihiyang paliwanag niya. Nginitian ko. Nahihiya din kasi ako. Para kasi may mga paru-paro lumilipad sa tiyan ko ngayon. Wala yon. Sabay kamot sa batok ko kahit wala namang makate sa bandang yon. Punta muna akong kusina. Baka dumating si Manang Amelia. Tutulungan ko lang. Pagpapaalam niya. Nakaramdam ako ng lungkot nang sabihin yon. Sayang naman. Kung hanggang halik lang yung ginawa namin. Free naman ako today. Pwede naman mag-explore. Pagkaalis niya, tinapik-tapik ko ang aking muka. Magbulos dili ka nga. Kalalaki mong tao, manyak. Sigaw ko. Pero seryoso, I really enjoy our cases. Para akong dinuduyan sa alapaap nung ginagawa namin yon. Nakalimutan ko tuloy na kagagaling lang namin sa pagtatalo. Well, ganun naman talaga ang mag-asawa, di ba? Ingredients daw yon. Para mas maging malasa ang pagsasama. Sinampal-sampal ko ang sarili ko. Ano bang alam mo sa pag-aasawa, ha? Tanong ko ulit sa sarili. Hays, nababaliw na ako. Pati sarili ko, kinakausap ko na. Kapag may nakakita siguro sa akin na nagkakaganito ako, naku, iyak na nakaputing hospital gown na ako ngayon. Simula ng halikan namin ni Athena ay panayang iwas nito sa akin. Sa tuwing lalapitan ko siya ay nagkukunwari ito lumayo. Akala niya di ko napapansin. Buong araw niyang ginagawa yon. Akala mo ako itong may atraso sa kanya. Siya naman ang unang tumuka dito sa labi ko. Anong tingin niya sa akin? Allergy? Kinagabihan ay sa study room ako natulog. May mini bed kasi ako doon. Simula nang maikasal kaming dalawa ni Athena ay dito ko piniling natulog. Hindi dahil sa ayaw ko siyang katabi, kundi dahil ayaw kong gumana ang kademonyahan ko. Lalo na't sa tuwing nagdidikit ang balat namin ni Athena, pakiramdam ko hirap na hirap ako magpigil. Pinilit kong pumikit at dalawin na ng antok. Nakapikit nga ako,
Pero ang mukha pa rin ng asawa ko ang nakikita ko. Makailang beses na akong bumabaling ng tulog. Lumalabas pa rin sa isipan ko ang natural na mapupulan niyang labi. Shit! Inis ko sigaw saka bumalikwas. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Sa pag-aakala ko, wala akong ininom na kape today. Maggatas kaya ako? Natatawa na lamang ako sa sarili ko. Ano ka? 5 years old? Para maggatas pa? Napailing na lamang ako. De bali na, magagatas pa rin ako. Agad kong tinungo ang kusina at nagbukas ng ref. Agad kong hinanap ang fresh milk sa chamber ng fridge. Nang maisputan ko yun sa pinakailalim, ay agad akong yumuko at kinuha yon. Nang makatayo, ay kamuntikan ko nang matapon ang hawak kong fresh milk. Nakatayo kasi sa gilid ng pintuan si Athena. Dagdag mo pa ang dim light na paligid, kaya naging nakakatakot ang aura niya. Sa susunod, huwag kang manggulat, Athena. Saway ko, sabay sara ng pinto ng refrigerator. Kukuha sana ako ng baso nang mapansin ko nakatayo pa rin siya. Ang mas nakakapagtaka pa'y nakapikit siya. Huy! Huy! Sabi ko sa kamarahang sinundot ang noo niya. Umungol lang siya. Napailing ako. Nag-i-sleepwalking yata ang babaeng to at hindi na alam ang pinupuntahan. Ganun na lang baka memorable sa kanya ang kusina upang ito ang una niyang puntahan? Napailing na lamang ako. Hindi ko na ininom ang fresh milk ko. Ibinalik ko yun sa fridge. At pinuhat na lamang si Athena, bridal style. Sa sobrang himbing ng tulog niya, hindi niya namamalayang buhat-buhat ko siya. Tulog mantika ka rin pala. Natatawa ko na lamang na sambit habang buhat-buhat siya, paakyat ng kwarto. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama. Pagkatapos ay hinila ko ang kumot na nooy nasa paanan niya. Napailing ulit ako. Kahit sa pagtulog ang likod. Matapos nun ay umupo ako sa tabi niya. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon ako ng pagkakataong pagmasdan siya. Hanggang sa dumapo ang mga mata ko sa labi niya. Napangiti ako. Pakiramdam ko, inaakit ako ng labi niya. At yun nga ang ginawa ko. Nagpaanod ako sa pagkadarang mahalikan siya. Ismak lang yun at hindi siya magigising roon. Babalik na sana ako sa study room. Kaso, nag-aalala ako baka mag-sleepwalking ulit siya. What if tuluyan na siya lumabas ng bahay? Naalarma ako. I have to stay. Tinabihan ko siya at hinawakan ng pulsuhan niya. Sakaling bumangon siya, ay agad ko mararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, ay dinalaw na ako ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras ang naitulog ko, pero nagising ako ng paghampas ng unan mula sa mukha ko. Gulat na gulat ako. Dagdagan mo pa ang nakakabinging sigaw ni Athena na akala mo'y napano na. Manyak ka? Anong ginawa mo sa akin, ha? Galit niyang sigaw. Natawa na lang ako sa pagbibintang niya. Tatawa-tawa ka pa dyan, ha? Tudyo pa niya. Wala akong ginawa. Sabi ko sabay upo. Wala? Bakit ka nasa tabi ko, Aber? Matapang niyang tanong. Napailing naman ako. Hindi tuloy alam kung magpapaliwanag ako o tatawa. Siya itong halik ng halik sa akin kahapon, tapos ako pa itong pag-iisipan ng masama? Wala akong ginawa sa'yo. Sakayo kung may mangyari sa atin habang binabangungot ka at naglalakad ng tulog. Seryosong wika ko. Nalaki ang mga mata niya. Bastos! At muli akong hinampas ng isang beses. Agad ko naman sinangga ang braso ko pang iwas sa kanya. Padabog ito lumabas at pabagsak na isinara ang pintuan. Natawa na lamang ako. Marunong din pala siyang mag-tantrums kahit papaano. Ano pong kape ang gusto niyo po, sir? Tanong ni Christine sa akin. Black coffee. Sagot ko pero nakay Athena ang tingin. Iwas na iwas itong tingnan ako na para bang nahihiya sa akin. Well, sino ba naman ang hindi mahihiya kapag nagising ka sa umaga na isang damyan ang katabi mo? Kaya hindi ako magtataka kung pati si Athena mahulog din sa akin. Maya-maya pa'y may biglang nahulog na kutsara sa harapan namin. Nahulog yata ni Christine. Kita nyo? Pati kutsara nakakagusto sa akin? Ano ba? Bakit ganyan ka makatingin? Inis na singhal ni Athena. Nginitian ko. Ang ganda mo kasi. Sabi ko, pero imbis na matuwa na pinuri ko siya, ay inirapan lang ako. Bigla tuloy umusok ang ilong ko. Alam ko namang malakas ako sa mga babae. Pero pagdating kay Athena, baliwala ang lakas ng karisma ko. Bulero, nagkakapi ako. Ayoko mawala ng lasa itong iniinom ko. Inis niyang wika. Inismikan ko siya. Di gawin mo akong pampatamis dyan. Pabirong saad ko. Pinantaasan niya ako ng kilay.
Siya lang yata ang taong binibiro na ubod ng patola. Kadiri ka, magkape ka na nga lang? Aniya. Nang dumako ang tingin ko kay Manang Amelia at Christine ay pareho silang nakangiti. Doon dalawang to din, mga chismosa. Hanggang sa nilapitan na ako ni Manang Amelia. Mukhang maganda ang gising natin, sir ah. Sabi niya, napangiti ulit ako. Talagang maganda ang gising ko. Kahit nga ang tulog ko, maganda. Ako, Manang, pangit ang gising ko. Singit ni Athena. Tinignan ko siya ng masama at sino siya para sabihin pangit ang gising niya dahil ako ang bumungad sa kanya. Kalapastanganan. Pagkatapos namin mag-almusal ay hindi ko na mahagilap si Athena. Kampante naman akong hindi lalayo yun dito at takot yun umalis mag-isa. Naisipan kong hanapin siya sa labas. May garden kasi si Mami doon kaya masarap pumasyal lalo na't marami kang makikita na iba't ibang bulaklak roon. Hindi nga ako nagkamali. Natagpuan ko siya roon na abalang nagdidilig ng mga bulaklak. Natigilan ako habang pinagmamasdan ang maamo niyang muka. Dagdagan mo pa ang gumamelang inipit niya sa tenga na lalong nakadagdag sa cuteness niya. Simula nang maikasal kami ng asawa ko, ngayon ko lang napagtanto na napakaganda pala niya. Siguro dahil puno ako ng hatred noon kaya hindi ko na-appreciate ang beauty niya. Pero ngayon, I was captivated. Hinawakan ko ang puso ko at maging ako ay nagulat sa bilis ng tibok nito. Hindi dahil may dinadaing akong karamdaman, kundi dahil sa presensya na nararamdaman ko na nagmumula kay Athena. O siguro, nagkakagusto na ako sa asawa ko. Nagulantang ako nang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Lumingon din sa akin si Athena, ngunit agad ko siyang tinalikuran at lumayo banda roon. Nang makita ko ang pangalan ni Yulo sa call log, ay agad ko itong sinagot. Hindi pa nag-good morning ang kanang kamay ko, may ibinalita na agad siya. Hindi natuloy ang kasal ni Mr. Chang at Athena Sandoval, sir. Natakot yata ang bata na makita ang matanda. Ayun, nag-run away. Aniya. Napapikit ako. Kung yung asawa ko ang nandoon, itutuloy rin ba niya ang pagpapakasal sa matandang yon? Ano naman ang sinabi ng mga Sandoval, Yulo? Panguusisa ako. Pumunta ako doon, disappointed sila. Mas lalo na si Mr. Sandoval. Galit na galit sa simbahan. Bakit daw nagkaganon? Aniya. I smiled. Sana, nakikita ko ang disappointment nilang mukha ngayon. Makaganti man lang sa pamilya nila. Hindi deserve ng magulang ko ang patayin sila. Makuha lang ang posisyong inaasam-asam nila. Nababahala tuloy ako. Magulo ang pamilyang meron ako. Ngunit hindi yun ang gusto kong ibigay kay Athena. I want her to feel heaven habang nasa tabi niya ako. I want her to feel safe. Nang matapos ang usapan namin ni Yulo, ay agad kong pinuntahan si Athena. Himala dahil nginitian niya ako ngayon. Nahahawa tuloy ako. Kay Mami lahat galing ang mga bulaklak na to. Malungkot na sabi ko habang tinatanggalan ni Athena ng tuyong dahon ang mga puno nito. Nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng pag-aalala. Ganun ba? Sabi niya sa kanilibot ng mga mata ang kabuuan ng garden. Kaya napaka-importante sa akin ang buong garden na to. Dito nga lang ang ayaw kong baguhin nila Manang Amelia eh. Huwag ka mag-alala, Demo. Estedam yan. Tiyak na matutuwa yun, lalo na't nakikita niyang naaalagaan at nadidiligan na maayos ang mga tanim niya. Magiliw niyang wika. Napangiti ako. Hindi ako nababahala na mapano ang mga halaman ni Mami. Dahil natitiyak ko ang seguridad sa mga ito nang dahil kay Athena. Maya-maya pa, dumiretso ito sa gripo kung saan naroon ang mahaba at manipis na hose. Alam ko na kaagad na magdidilig ito ng mga Bermuda grass. Basta alagaan lang natin ng mabuti at sakto sa dilig. Ay! Bigla sumirit ang hose na hawak niya at hindi siya nakapaghanda dahil may mga tumatalsik na tubig sa mukha niya at hindi niya napansing nakatutok na ang hose sa akin. Sumirit yon ng napakalakas dahilan para mabasa ako. Nakaputing suit pa naman ako at wala pa akong balak na maligo. Napapikit ako dahil sa inis. Nang magmulat ako ay kagatlabi na nakatitig sa akin si Athena. Halos nais nang bumuga ng ilong ko ng usok sa sobrang inis. Hindi ko kailangan ng dilig, Athena. Seryosong wika ko, pero imbis na matakot ay tinawanan niya ako. Napakulot tuloy ang noo ko. What? Tanong ko. Kasi mukha kang basang sisiw. Basang sisiw na may abs. Wika niya na ikinaigting ng pangako. Nang sipatin ko ang sarili ko, tama nga siya. Litaw na litaw ang mala-abs kong katawan. Ganun ba? Alam mo, mas bagay din sa'yo na maging basang sisiw. Tudyo ko na may halong pagbabanta.
Agad na namilog ang mga mata niya nang marinig yon. Mas lalo pa namilog nang dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tinagawang host sa kanya. Ngayon, it's my turn. Patay siya sa akin. Wag, malamig pa! Daing niya pero hindi ko siya pinakinggan. Mabilis kong itunutok sa damit niya ang rumaragasang hose. Ang tanging tinatakpan lamang niya ang mukha upang hindi matamaan. Ano ba Damian? Itigil mo nga yan! Aniya. Hindi ako nagpatinag. Ngunit napikon yata siya dahil nagsimula ito lumapit sa akin at nakipag-agawan sa hose na hawak ko. Kung saan-saan na nga tumatalsik ang tubig at maging kami ay kulang na lang magsabon at mag-shampoo sa sobrang kabasaan. Nang mahuli ko ang pulsuhan niya, ay agad niyang nabitawan ang hose na naagaw niya sa akin. Nagpaikot-ikot yon sa iba't ibang direksyon habang patuloy na umaandar. Kapwa kami niyayakap ng lamig pero tila manhid kaming pareho. Pinaklit ko ang bewang niya at mas idiniin yun sa akin. Siya naman nakahawak sa akin dibdib at maalab na hinahalikan ang bawat isa. Kusang gumalaw ang mga kamay ko at dumako sa direksyon ng pang-upo ni Athena. Napasinghap pa siya nang mariin kong hinawakan yon. Mas lalong naging malalim ang halikan namin. Huli na nang ma-realize ko na mas higit pa doon ang gusto naming gawin na mag-asawa. Makalipas ang ilang minuto ay agaw hininga namin binitawan ang isa't isa. I scoop her face at ibinunggo ang mga yon. I want you. Paos at nangaakit kong wika. Akala ko magrereklamo siya. At ang mas nakakagulat, tumango siya at tinismikan ng halik. Hindi na ako makapaghintay. Sa sobrang excited ko, ay agad ko siyang hinila papasok ng bahay. Wala akong pakialam na magkaputik-putik ang sahig namin. Pagkapasok ng bahay, ay gulat na gulat si Manang Amelia at Christine na makita kaming dalawa. Alalang-alala ang matanda sa amin. Bakit basa kayo? Tanong niya pero hindi namin pinansin. Hinila ko si Athena papuntang elevator at agad pinindot papunta sa pangalawang palapag. Wala akong sinayang na panahon. Even in elevator ay hinalikan ko pa rin siya. Mabilis lang yon dahil tumunog naman agad ang button ng second floor. Agad ko siyang hinila papasok sa kwarto at malayang hinuhubaran ang aming mga sarili nang hindi naghihiwalay ang mga labi namin. Kasalukuyan nakapilig ang ulo ni Athena sa braso ko. Kapwa kami hubad-hubad at nakayakap sa isa't isa. Natatakpan naman ang mga sarili namin ng kumot kaya hindi ito nakabalandra. Kung may tao mang masasabi niyong pinakamasaya ngayong araw ay ako yon. Ibinigay sa akin ng asawa ko ang sarili nang walang pag-aalinlangan. At tila ako na yata ang pinakaswerteng tao sa mundo. Dahil ako ang una niya. Hinalikon ko ang noo niya. Nagulat pa siya nung ginawa ko yon. Hinawakan ko ang mukha niya at malayang sinabi ang katagang mahal ko siya. Totoo ba yan? Baka nabigla ka lang kasi may nangyari sa atin. Of course not. Lagi kang gumugulo sa isipan ko lately. Nagkaka-insomnia na nga ako kakaisip sa'yo. Pagdadahilan ko, ako yung tipo na tao na hindi expressing sa mga gustong sabihin ng nararamdaman. Pero ako rin yung taong may isang salita. If I say, mark my words. At paano naman ako naging dahilan ng insomnia mo, Aber? Tanong niya. Mahina akong tumawa. Yung hinalikan mo ko, hindi ka na matanggal sa isipan ko nun. Sabi ko, mahina siyang humagikik. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Akala ko ako lang ang hindi makatulog nun. Ikaw rin pala. Malambing niyang sinabi. So, ibig sabihin nun, the feeling is mutual. Mahal niya rin ako, ganun ba? Oo, gusto din kita, Damian. Sabi nito. Agad ko siyang pinugpog ng halik. Kahit mukha akong demonyo? Tanong ko. Tumango siya. Oo, kahit demonyong cute ka pa. Pinaulanan ko ulit siya ng maraming halik. Natigil nga lang nung may kumatok sa pinto. Si Manang Amelia talaga istorbo. Reklamo ko. Wala namang ibang palaging tumatawag sa bahay na to kundi si Manang Amelia lang. Mabuti pa bumaba na tayo. Wika ni Athena. Ayoko pa sanang pumayag dahil ine-enjoy ko pa ang moment na to. Kalaunan ay napagdesisyonan din namin na bumaba na. Kahit sa hapagkainan ay ang lalagkit ng tingin namin ng asawa ko. Akala mo kahapon lang kami ikinasal. Hindi ko akalain I will turn like this. Naging soft at naging malalahanin na akong tao. Kahit si Manang Amelia ay palagi sinasabi na hulog daw ng langit si Athena sa bahay namin. Kasi dahil sa kanya nabigyan daw ito ng kulay. Naging maaliwalas. Nasa opisina ako habang nilalantakan ko ang tanghaliang niluto sa akin ni Athena.
Araw-araw niya akong pinagbabaunan. Mas magana din ang kain ko kapag alam kong siya ang nagluto. Kasalukuyan kong isinasara ang stainless na baunan nang magring ang telepono sa desk ko. Ayoko sanang sagutin yon kasi lunch break. Pero nang magring ng ilang ulit ay sinagot ko na lamang. Halos manigas ako sa kinauupuan nang marinig ang boses ni Athena na umiiyak. Magkahalong kaba at galit ang nararamdaman ko sa tuwing dumadaing ang asawa ko sa kabilang linya. Damian! Sigaw nito kasabay ng kalansing ng sampal. Napakuyom ako ng kamao. Gustong gusto kong pasukin ang telepono, matulungan lang ang asawa ko. Oo, ako to. Daddy ni Athena. Boses ng isang matanda ang narinig ko at hindi ako nagkakamali. Boses yon ng ama ng asawa ko. Huwag mo siya sasaktan! Sigaw ko. Tumawa lang siya na malademonyo. Tila walang kinikilala ang taong to, maging ang anak wala siyang puso. Sa totoo lang, hindi ko naman anak to. Anak ng kusino lang ang batang to. Sigaw niya at muli ko narinig sa kabilang linya. Hindi ko kayang pakinggan ang mga halinghing na naririnig ko mula kay Athena. Kung pwede ko lang akuin ng sakit, kanina ko pa ginawa. Anong kailangan mo upang pakawalan ng asawa ko? Matiim kong tanong rito. Tumawa ulit siya. Yan yung hinihintay ko. 50 million kapalit ng babaeng to. Aniya, para sa akin walang kaso ang pera. May ibalik lang sa akin ang asawa ko. Kaya kong isuko pati ang buhay ko. Hindi ako pwedeng tumayo dito habang siya ay sinasaktan ng ibang tao. She's my precious gem. My life. Tama na po! Daing ko nang muli ako nitong sampalin bago pinatay ang tawag. Sinadya talaga ni Daddy yon upang marinig ni Damian sa kabilang linya. Isang pagkakamali ko ang nagpaiwan kanina sa bahay. Niyayaya kasi ako ni Manang Amelia, ngunit hindi ako sumama dahil feeling ko magkakasakit ako. Wala pa 10 minuto na umalis si Manang Amelia ay may nag-doorbell sa labas. Binilin na rin naman sa akin ni Damian na wag basta-basta nagbubukas ng pinto. Ang buong akala ko kasi si Manang Amelia yon at baka may nakalimutan lang. Yun pala ay si Daddy at sapilitan akong hinila. Dahil mahina ang katawan ko ay mabilis niya ako natangay. Dagdag pa roon ay tila may inispray siya sa paligid. Dahilan para makaramdam ako ng pagkahilo. Huli na, nagising na lamang ako sa isang bakanting building na nakatali sa chair. May sampal, hampas ako naranasan sa kanya at talagang ipinaririnig pa sa asawa ko. Sanay ako sa mga ganitong parusa. Buong buhay kong ininda ang pananakit ng daddy ko. Hindi ba dapat manhid na ako? Napakatanga mo. Nakita mong hindi si Mr. Chang nasa altar. Tumuloy ka pa rin. Dapat lang nabayaran niya ako. Sigaw niya habang hawak ng mariin ang baba ko. Impit ako na paiyak. Napakasama mo. Nagpapasalamat akong hindi ikaw naging tunay kong ama. Sigaw ko. Hindi na malingid sa akin ang lahat. Ikaw ba naman paulit-ulit na pinapaalala sa'yo na walang dugon dumadaloy sa akin mula sa ama na iba ang tatay ko na anak ako mula sa kasalanan? Ba't sumasagot ka na? Bakit sino pinagmamalaki mo? Yung asawa mo? Para sabihin ko sa'yo, pag nakuha ko na ang pera, papatayin ko kayong dalawa. Tumawa ito ng malakas, tawang walang sinasanto. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa buhay ni Damian, pati na rin sa buhay na nasa sinapupunan ko. Oo, itong linggo ko lang nalaman. Baila ko sanang sorpresahin ang asawa ko para sa nalalapit niyang birthday sa susunod na linggo. Ngunit mabibigo ko yata siya. Nauna pa ako na sorpresa na walang puso kong ama-amahan. Mabuti pa'y matulog ka muna. Maya-maya lang darating ang asawa mo. Tumilim ang klase ng pagtitig nito sa akin. Tinanggal niya ang magasin ng baril at pinuno yun ng bala. Dumaundong ang kaba sa dibdib ko. Alam ko ngayong gabi ay may masamang mangyayari. Tanging sa dasal na lamang ako kumakapit. Nakaidlip ako dahilan sa pagod at pananakit ng katawan. Nasa isang pwesto lang ako kaya namanhid na rin ang pag-upo ko. Nagising lang ako nang maramdamang may kumakalag mula sa pagkakatali ko sa likod ng upuan. Natakot pa ako pero nang marinig ko ang familiar na hiningang binubugan nito ay napagtanto ko kung sino ito. Damian, naiiyak kong sambit. Shh, mabilis lang to. Bulong niya. Nang matanggal ang tali ay mabilis akong tumayo at hinarap siya. Mabilis niya rin sinungaban ang mga labi ko at ikinulong ang mukha ko. Magulo ang buhok ko kaya parang hindi maipinta ang mukha ko ngayon. Tatakas tayo. Nasa paligid na ang mga pulis.
Nakaramdam ako ng ginhawa nang marinig yon. Ibig sabihin, ligtas na kami. Ibig sabihin, makakauwi na kami ng bahay. Napangiti ako at agad siyang niyakap. Ngunit nalusaw ang ngiting yon na makita si Daddy na nakatayo ilang dipa ang layo habang nakatutok kay Damian ang baril. Nang kalabitin niya yon ay mabilis pa sa 4:00 kong tinulak si Damian at sinalo na lang ang nagmula roon. Sapul sa balikat ko at agaran akong bumagsak. Agad naman pinagbabaril ng mga nakaantabay na pulis mula sa tabi-tabi. Pinaulanan nila ng putok si Daddy, dahilan para bumagsak din ito. Halos mag-hysterical ng sigaw si Damian. Atina, please, Atina! Iyak niyang wika habang patuloy na tinatapik ang mukha ko. Nakakaramdam na rin ako ng antok sa mga oras na yon. Pinipilit ko na nga lang na huwag pumikit, ngunit sobrang bigat na talaga ng mga mata ko. Mahal kita. Hirap na hirap kong sabi. Sa huling pagkakataon ay masabi ko man lang ang tunay na nararamdaman ko, na mahal ko siya, na mahal ko ang asawa kong si Damian. Wala na akong maalala pagkatapos nun. Tanging liwanag na nagmumula sa puting kwarto ang bumungad sa akin na magising ako. Sinipat ko ang sarili, nakita ko itong nakaswero. Sa bandang gilid ko naman ay naroon ang asawa ko mahimbing na natutulog. Napangiti ako. Iginalaw ko ang kaliwang kamay ko upang hagurin sana ang buhok niya. Ngunit hindi natuloy nang bumalasok ang kirot mula sa aking balikat. Nakalimutan kung dito pala ako tinamaan kanina. Agad na nagising si Damian. Narinig yata ang mahihina akong pagdaing. Atina, salamat at nagising ka na. Maluhaluhang wika niya. Pinugbog niya ako ng mga halik sa pisngi. Hindi makakaila na sobrang tuwa ng asawa ko. Okay ka lang ba? Tanong ko. Mas lalong lumandas sa mga luha nito sa mata niya. Kinuha ang palad ko at inilagay sa kanyang muka. Bakit mo ginawa yon? Munti ka nang mawala sa akin. Kayo ng anak natin. Aniya, napagtanto kong alam na niyang buntis ako. Unti-unti ako napaiyak dahil inilagay ko sa alanganin ang buhay ng anak namin. Gayunpaman, hindi ako nagsisisi. Dahil kung hindi ko ginawa yon, baka si Damian ang nawala sa akin. Bonus na lang na binigyan pa ako ng pangalawang buhay ng Panginoon. Ang importante, ligtas na ako. Ligtas na kami. Ngiting sabi ko, mas lalong humigpit ang mga kamay ko sa mukha niya. Batid ko ang lungkot na nararamdaman niya. Minsan na siyang nawala ng minamahal. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan. Namalagi pa ako sa hospital ng 2 linggo. Sinigurado kasi ng mga doktor na ligtas rin pati ang baby ko. Kung tungkol sa ama ko, nakakulong na siya. Pinagbabayaran ang mga kasalanang ginawa niya. Kahit naman hindi niya ako i-hostage, ay makukulong at makukulong pa rin siya dahil sa pinagkakautangan niya. Nanghingi rin ng tawad sa akin si Mami. Napatawad ko naman siya. Tinuro ko kay Damian ang magpatawad sa mga pumaslang sa mga magulang niya. Ang nakalipas ay nakalipas na. Hindi man madali, basta dinahan-dahan. Ipinagdarasal talaga namin, Ma'am Atina, na maging okay ang kalagayan mo. Wika ni Christine sa akin pagka-uwi namin sa bahay. Sinalubong kasi nila kami ni Damian kasama si Manang Amelia. Tinulungan din nila kaming buhatin ang mga gamit dahil hindi ko pa kaya. Effective yung dasal nyo kasi kung hindi, wala ko dito ngayon, Christine. Mangiyak-iyak si Manang Amelia habang nakatingin sa akin. Yayakapin niya sana ako pero na makita ang braso ko ay hindi na ito tinuloy. Salamat talaga sa Diyos, iha. Aniya. Sa loob ay nagulat ako pagkapasok. Parang fiesta sa dami ng pagkain na nakahain sa mesa. Talagang ipinaghanda talaga nila ako. Nakakahiya naman. Niluto niyo po lahat yan? Tanong ko kay Manang Amelia. Umiling siya. Yung iba lang, iha. Yung iba, order ni sir para sa'yo. Agad ako napasulyap kay Damian. Palagi talaga may sorpresa ang lalaking to. Kasi walang matinong pagkain sa hospital. Tsaka 2 na kayong kumakain. Pagdadahilan niya, napailing na lamang ako. Wala naman ako magagawa kundi ang kainin lahat ng to. Mabuti pa, sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ko, nilantakan namin ang lahat ng pagkain at masayang nakikipagkwentuhan sa isa't isa. Tuwang-tuwa din si Damian. First time niya yatang may kasabay na ganito kadami sa hapag at natutuwa ako roon. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kami sa taas. Papasok sana ako sa kwarto namin nang hilain niya ako sa kabilang kwarto. Akala ko bakante yung dati.
Kaya kahit nagtataka man, ay sumunod pa rin ako sa kanya. Tatakpan ko yung mata mo, ha? Surprise kasi to. Sabi niya. Agad ko siya sinunod at ipinikit ang mga mata. Natatakot pa ako, baka mabangga ako sa kung saan, kaya dahan-dahan ako sa paghakbang. Nang tuluyang makapasok, ay tinanggal nito ang pagkakahawak sa akin. Buksan mo na ang mga mata mo. Aniya. Agad kong idinilat ang mga mata ko at doon bumungad sa akin ang napakagandang kwartong pambata. May crib, may stroller, kahit ang pader ay nakapaint sa unisex na design. Manghang-mangha ako, lalo na 2 linggo niya lang ito nagawa. Ang ganda, pero maliit pa naman ang tiyan ko eh. Sabi ko, niyakap niya ako mula sa likuran. Rinig na rinig ko ang mga paghinga nito sa aking tenga. Gusto ko kasi, ready na ang lahat, bago ka manganak. Malambing niyang wika. Ang saya-saya ko, Athena. Sobrang saya. Binigyan mo ako ng buong pamilya. At ngayon, madadagdagan pa tayo. Dagdag pa nito, hinarap ko siya. Hinawakan ko ang kanyang muka at malayang initian. At madadagdag pa, mamahalin natin sila, Damian. Ano man o kung sino man sila paglaki, ipaparanas ko sa kanila ang pagmamahal na dapat ginawa ng isang magulang. Tinapik nito ang ilong ko gamit ang kanyang hintuturo. Alam ko namang magiging mabuti kang ina sa kanila, Athena. Maya-maya pa ay nagulat ako nang bigla siya lumuhod. Dinukot sa bulsa ang isang diamond ring. Gulat na gulat ako. Napakarami naman niyang sorpresa para sa akin. Hindi ko na tuloy alam kung anong i-react ko. Makakasalan mo naman ako, di ba? Aniya, it's look like naninigurado siya. Walang pag-aalinlangan akong tumango. Oo naman, kahit saan simbahan, kahit ilang beses, papakasalan kita ulit, Damian. Sabi ko, sumilay ang ngiti sa labi niya, dahan-dahan niya itong sinuot sa akin at sinabayan pa ng halik sa huli. Makalipas ang 1 buwan ay ngayon ko lang naisipang dalawin si Daddy. Halos hindi siya makatingin sa akin habang magkaharap kami sa mesa. Awang-awa ako sa kanya, lalo na nang makita ko itong nangangayayat. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang mga pananakit niya sa akin, ay nararamdaman ko din na deserve niyang maparusahan. Uminom po kayo ng gamot kapag may sakit kayo. Marami po akong dala dito. Huwag niyong kalimutan kumain. Hindi siya nagsasalita. Nakayuko lamang siya. Nang tumayo ako, ay doon lang siya nagkalakas ng loob. Bakit? Tanong niya. Napakunot ang noo ko. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Kahit hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Tanong niya. Hindi ko napansin na unti-unti na palang tumutulo ang luha ko habang naririnig ang katagang yon. Dahil libre po ang maging mabait. Kung magpapakulong ako sa masalimuot kong pinagdaanan, hindi po ako makakausad. Naiiyak kong wika. Sana ganun din kayo. Yun na rin ang huling katagang sinabi ko bago nilisan ang lugar na yon. Kinabukasan ay ikinasal kami ni Damian sa kaparehong simbahan kung saan kami unang nagkita. Naging mas magical yon dahil totohanan na. Saksi ang lahat ng tao sa pagmamahalan namin ng asawa ko, maging ang Diyos. I love you, Athena. Aniya, and our kisses was sealed. Tanging hiling ko na lamang ay bigyan pa kami ng maraming taon dito sa mundo. Ako at si Damian, kasama ang mga supling namin kahit pa sa 3 henerasyon kung papalaring maabutan namin. Kagaya ng iba, we are always looking forward sa next chapter ng buhay namin araw-araw.